Doon naman sa ating mga kababayan, patuloy yung pagbanggit ni Secretary Coloma na maging mahinahon tayo at yung maging sapat yung impormasyon, yung ating kaalaman para lang patuloy natin ma-recognize kung ano ba talaga yung mga dapat nating gawin sa oras ng mga ganitong kalamidad. Ngayon, sa mga residenteng patuloy na nire-rescue, lalo na dyan sa may pinapakita natin sa may Kamanava area, kung maaari po, kung nakapapanood nyo ngayon kami dito sa may Telebisyon ng Bayan, makipagtulungan na po sa mga proper authorities para hindi na rin po maging at risk yung ating mga rescuers. Kasi po, kung medyo magmamatigas po kayo ng ulo, at kagaya nga ng mga report ng mga ilang araw na, ng mga maraming residente na talagang ayaw pang umalis sa kanilang mga tahanan, lalo pong nagiging peligroso sa mga rescuer, hindi lamang po sa inyo. Tsaka panawagan din syempre ng DOH no, doon sa mga kababayan natin na nandyan sa lugar na yan ng Kamanava. Umiwas na po tayo sa pagsulong dyan sa tubig ba dahil hindi po natin alam kung ano pong sakit yung maaari nating makuha. Maraming pwedeng sakit tulad ng leptospirosis, skin diseases, diba? Diarrhea. Nabanggit mo yan, no? More than 1,000 cases na ang reported that halos sa kanila ay mga bata, no, below 5 years old, no. Kaya kailangan mag-ingat po sila. Pero isang maganda rito, Angel, ang DOH ay patuloy na nagsaserve sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha. Ayon nga kay Secretary Enrique Ona, no, sabi niya, dire-diretso yung pagbibigay ng tulong dun sa mga nangangailangan ng mga gamot, kung ano pa yung mga kailangang medisina para dito sa mga nagkakasakit na ito. Ayan, kasama nga niya si Pangulong Benigno Aquino III, no, na simula kahapon nag-iikot na, no, galing sila sa Marikina. At ngayon ay patungo na sila dyan sa may Kamanava area at bibisitahin din dito mismo sa Quezon City, no, para matignan ng sitwasyon at syempre ang mga nasa evacuation centers ngayon kung ano pang tulong ang kailangan nila at ang kalagayan nila sa ngayon. Tsaka ano lang din, wag silang mag-alala dahil ang gobyerno natin ay napaka-active ngayon sa panahong ito dahil makikita nyo naman na ang PNP, ang AFP, MMDA, correct, lahat ng ahensya NDRRMC, na maaaring tumulong dito sa mga naapektuhan, patuloy po ang pagsiservisyo para lang po sa mga mamamayan natin dyan. Okay. Ito po, ulitin ko lamang po yung nakikita ninyong aerial shot. Ayan po ang area ng Kamanava. At kagaya nga na sinasabi ni Angel at ni Kirby, kung napapanood nyo po sa mga news, ang DSWD, ang DOH, ang NDRRMC, at ang iba pang ahensya ng gobyerno nagtutulungan. Pero alam nyo, Kirby, Angel, sa mga obserbasyon ko sa mga nakikita natin sa news, may mga residente pa rin na kagaya na sinasabi mo, na mag-ingat sa tubig baha. Kagaya nitong nasa screen natin ngayon, napakalawak ng tubig baha. Na makikita natin yung mga bata nagtatalunan, naglalaro o tatampisaw sa baha. Minsan yung mga matatanda dun sa may mga iba pang video, sila pa yung nangunguna dun eh. Kaya nagiging dagdag na problema pa sa DOH. Mas nadadagdagan, sinabi nga ni Angel kanina, dumarami yung mga biktima ng number of cases, leptospirosis. Kaya sana sa mga matatanda o yung mga may isip na, wag na po kayong manguna sa paglusob dyan sa may baha. Kung maaari po, pumunta kayo sa may mas mataas na lugar o kung wala pong tubig sa loob ng bahay nyo, ay manatili na lang po muna doon. Oo, no, at nabanggit mo yan na nasabi din kahapon ni Secretary Ona, no, na 80% dun sa mga casualties ay due to drowning, no? So delikadong-delikado din ang paglusong dun sa tubig baha dahil ang current ay hindi ho natin alam. Hindi lang yan, hindi lang sa mga sakit, yung 3 cases na mga casualties na in-report ng NDRRMC ay dahil sa pagkakuryente naman. Kanina may video rin kami na may mga residente na naglalambaras doon sa may ginagawang tulay yung mga linya ng kuryente na pagbiglaan na pumasok yung kuryenteng yan o supply ng kuryente, tiyak ang kamatayan dyan. Ito po, nakikita nyo, hatid po yan ng AFP, aerial shot sa may area po ng Kamanava. Tama. Tsaka kahapon nakausap din namin si Colonel Ramiro. Siya yung naatasan sa National Capital Region para tumutok nga dito sa malawakang pagbaha. Ang sabi niya ay nakadeploy ang buong puwersa ng Armed Forces of the Philippines, maging ang Philippine National Police, dire-diretso
tinatanong ko nga rin kahapon, no, kung kamusta, syempre, nag-worry din syempre tayo sa kalusugan ng ating mga kasundaluhan. So naitanong ko, ano ba yung ginagawa ng ating pamahalaan, lalo ng AFP, dun sa mga sundalo na tumutulong at lumulusong sa tubig ba? Ang sabi naman ni Colonel Ramiro, nakatutok sila sa pagbibigay ng medisina, ongoing din yung medical, may mga nakatutok na mga medical officers doon para mas tutukan din yun. Tsaka rotation din naman, yung palitan naman yung pagsiservisyo ng mga kasundaluhan natin. At nasabi rin nga ni Pangulong Aquino kahapon, no, sa kanyang meeting kahapon sa NDRRMC na kung